Good morning. Tapos na kami mag-walking at pakain ng mga baby. So kami naman yung kakain. Nag-fried rice ako yan. Tapos yung mga galing Masbate. Pusit, fish tapa, fish tocino. Yung ano, hindi ko alam kung tawag sa tinik. Tinik ba? Bukog. Ha? Bukog. Bukog. Tapos ito, ang sarap nito. Hindi ko pa ito napakita sa inyo. Gawa ng tita ni Mahal. Ano to? Atsarang ubod. Pero hindi yung ubod ng nyog. Oo, hindi daw yun. Ng parang country na buong. Oo, yung ginagawa nga. Yun. Sarap. Ngayon lang ako nakatikim yan. Pero grabe, mas gusto ko na siya kaysa sa papaya. Pero masarap din. Gumawa rin ng papaya. Kain na kami. Sarap. Actually, nung una, hindi ko pinapansin to kasi hindi naman ako sanay ng ganito itsura ng atsara. Inuna kong pansinin yung papaya. Pero nung natikman ko to, ayoko nang pansinin yung papaya. Ang crunchy kasi niya. Tapos saktong-sakto yung timpla ng asim, yung alat, yung anghang. Tamis. May konting anghang siya. Pero yung anghang na yun, sakto lang, hindi yung hindi mo na makakain. Ha? Di ba may anghang? Anghang, tamis, asim, alat. Ayun, yung tamis din. Lahat. Bell pepper ba to? Parang hindi eh, kasi may anghang eh. Baka yung native na sili na malalaki. Sabi kasi ni Paul, bell pepper. Sabi ko, walang anghang ang bell pepper. Sarap. Kumakain na kami ng mga pusit. Pakita ko raw sa inyo yung tinik. Actually, hindi ako fan nito, pero Yung parang tikman? Tikman mo na lahat. tikman na. Tinik siya pero binibenta mo sa kanila. Ito yung laman. Ah, Sila talaga? Yan, sila yung dalawa. Ah, okay. Kinakain yung tinik? Ayun na. Lahat. Hindi ka naman matitinik. Hindi ko bet. Tapos ko lang mag-gym. Relax muna ako dito sa parang lang. So, ang ginawa ko today ay leg workout. Sakit na guys. Kaya nakaupo muna. Pauwi na rin ako kasi may work. Nasa bahay na ako. Nag-work na ako. Kaya bigla akong nalungkot kasi nag-update kay Angelo. Hindi na naman siya kumain kaninang maga. Tikim lang daw. Kahapon may appetite na yun. Tapos, nag-CBC. Okay naman yung ibang result except sa WBC. Mataas daw. So, mamaya i-discuss daw kung anong next plan of actions. Ay, namulong ko talaga. Yung isang kay Yuri. Ay. Alam mo yung bigla ka na lang tatamaan ng lungkot. Anyway, mag-work muna ako. Tapos mag-lunch kami. Tapos umaalis kami dito 4 PM eh. So 3 PM ino-walk na namin tong mga ibang babies. Kaya parang abis-bilis lagi ng oras. Nag-pause muna ako sa work. Bukas naman. Anyway, mag-unbox lang. Ay, pakita ko lang sa inyo yung ginagamit nila para sa tartar ng kanilang ngipin. Actually, may konting improvement naman kami napapansin sa breath ni Paris. Nakaka 1 bottle pa lang. So, if ever, baka gusto nyo rin. Dr. Shiba to. May treats din silang ganito. Yung silky fur. Aray. Meron pang iba bukod sa silky fur eh. Pero mas kailangan kasi nila yung dami naglalagas ng balahibo tong mga to. Pero meron din silang pang mga tummy, parang may mga probiotic. Ito, hinahalo siya sa inumin nila. Tapos pag uminom sila, yun, may effect sa kanilang ngipin, sa kanilang breast. Yan, see? Dr. Shiba Breezy Breath. Wow, Breezy Breath pala ang tawag dito.
So, sa 250 ml, maglalagay ng 5 ml nito. Good for 25 days na tong isang ganito. Kaya, matipid na rin. Nasa ano ata to? Magkano nga bang bili ko nito? Parang 700 something ata. Or hindi ako sure. Basta flash ko sa screen kung magkano ko siya binili. Tapos, naka-sale yung Hershey. Buksan ko na nga yun. Excited sana ako yan kasi from 5,000 plus, naging 1,900 na lang siya. Kaso yung excitement ko napapalitan kasi ng lungkot dahil nga kay Angelo. So, hindi ako masyadong excited dito. Pero, nung binili ko siya, tuwan-tuwa ako kasi first time ko magka-Hershey. Tapos, ang mura-mura pa. Hindi ko to bibili ng full price. Kasi kami naman mahilig naman kami sa sale eh. Hindi kami natin. Backpack siya. Wala pa naman akong backpack eh. Ang meron ako ay duffel bag, maleta, tsaka tote bag. Ang ganda. Ang ganda. Oh, butterfly. Saan natin? Ito ay 4,990 pala siya. Yung original price naging 1,900. So, nabawasan ng 3,000. Diba? Kasi bibili ka ng ganun. Inabang ko na lang talaga yung sale. Ayan. Butterfly. Resettlement ba to? May resettlement ba? O settlement ata? Ayun, settlement. Resettlement yan. Settlement backpack. Ayan. Sakto lang yung size niya. Parang medium. May mas maliit pa kasi dito ay mukha naman pambabae pag sobrang liit. Sa harap niya ay may front pocket. Ayan yung Hershey. Actually nagka-Hershey na ako dati pero fake. Parang ang bili ko 500. Ngayon talagang totoo na to. Yun, habol kayo sa Zalora. Search nyo lang Hershey. Baka naka-sale pa rin. Sobrang bihira nila mag-sale. Alam nyo ba 1 year na akong tumitingin ng bag dun. Kasi ang inaabangan ko din dati doon yung maleta na Hershey, 21K ba naman. Susunduin na namin dapat si Angelo today, pero hindi pa rin siya nagpupo. Pero baka pwede naman sa bahay na lang siya. Obserbahan ko magpupo. Noon, lalo ko naman puto. Puto ng kapitbahay na. So, tingnan natin kung anong sasabihin ni Doc. Naiuwi na namin si Jello pero bawal pa siya maglikot tsaka hindi pa rin siya tumatai. So kailangan niyang tumai. Kung makita may hernia daw siya sa likod pa rin. Okay, may good news. Nakatain naman si Angelo. Sana tuloy-tuloy na yun. Ay, talagang ano kasi itong first 5 days na nandito siya, yun yung crucial kasi doon malalaman kung yung nakabukol ba sa likod niya ay hernia na bituka. Yun yung kailangang surgery. Pero kung fats lang daw, hindi naman. Pero yan, nakatae naman siya eh. So, sana talaga yun. Kasi naman, anyway, inakit na siya ni Mahal para ma-walking ko tong mga to. Tapos kailangan isolate siya para hindi masyadong ma-excite. So plan namin ni Mahal, sila doon ni Angelo, kami dito sa baba, sasamahan ko tong mga to. Ay, grabe ang hirap. Pero thank you Lord kasi yan, may time pa kami makasama si Angelo. Sabi ko, gawin namin worthwhile tong next 5 days ni Angelo dito. So, update kay Angelo, kumakain naman siya, tsaka nakakapoop na siya and ihi. Actually today nakatatlong beses siyang poop. Kaya lang lagi siyang hinihingal tsaka nanginginig. Dito siya sa taas kasi kami sa baba. Yung malalaki tsaka si Paris sa train. So si kuya niya at siya ang dito. Yung sugat niya. Tapos tingin ko haya naman siya ganyan. Hindi siya sobrang sugat.
Lagi kang hinihingal. Ingay naman ang mga yun. Kami dito malinis na tubig. May hand soap. Sabi nito. Dadampi-dampi lang sa sugat. Medyo malamig pala. Nabibigyan ako naman. Mamasa-basa. No, ano lang yan? Yung ointment. Sorry. Nagugulat siya eh. Tapos na-rest na yun. Kaya naman rin siya ng mga gamot. At na-walking na rin siya. So, ito na yung last. Tapos bukas uli ng umaga. Ano ako kung paano hindi niyo mapansin. Jawaw. Tapos na. Good night ka na sa kanila. Good night. Bukas manonood si Mahal ng ano. Ay, tama, bukas. Coldplay. Ayaw na sana niya. Sabi ko, wag, tuloy mo. So, kami lang ni Jello bukas maglilinisan. Good luck sa amin. Kaya naman kasi nagpapakandong naman siya sa akin. Babalik din ako pagkatapos. Ang mahirap, si Rain, ayaw nung nagpapakandong. Oo, mahirap. Buti nga ito pumapayag ganyan. So, wag naman sana magkakasakit si Rain na kailangan siyang operahan dahil Ako, good luck. kaya yun. Walking si Jello. Sa baba para bababa na lang siya. Bubuhatin mo pa. Madumi. Excited. Noon naiihiyan niya, di ba? Hindi. Yung isa yun. Ganun. Papagpag pa. Masigla naman siya. Sigla mo. Lalo na pag walking. Kasi masaya eh. Ay, dahan. Best friend mo sa Kobo. Hindi na kayo pwede magkita ever, no? Ay, dahan. Ay, good morning. Ayan, off to the gym na naman ako. Para mabawas-bawas na ng taba. Pagiging healthy. Nakaano ko ngayon. Muscle shirt, pero wala namang muscle. Si Mahal, paalis din siya. Pupunta siya ng concert ng Coldplay sa arena. Aagahan niya kasi matraffic daw. Iwan muna si Angelo doon. Kaya naman niya. Kasi hindi naman siya malikot pag walang kasamang iba. Natutulog lang, nagre-rest lang. Tapos na ako mag-gym, dadaan lang ako sa Converge kasi 2 weeks na kaming walang internet. Baka yung modem daw may problema, papalitan eh. Pauwi na, ay nasa bahay na sana ako, kaso pagdating ko si Angelo yung tiyan niya may konting nakapukol. So kailangan ko siyang dalhin sa vet uli sa San Pablo para pa-check kung bumigay ba yung tahi sa loob. Ay. Sa x-ray makikita yun. Update ko kayo mamaya. Angelo. You don't buy, I'm here.
pauwi na kami. Yung bumukol kay Angelo, yun din daw yung bumukol after surgery. So walang bagong bukol. Pero hindi pa sure kung bituka yun or tapa. So kaya daw wala yun nung inuwi namin siya, nung na-discharge siya, kasi minsan pumapasok daw. Pero yun, nagkataon lumabas ngayon, nakita ko, kaya nataranta ako. So kailangan i-observe yun. And sabi ni Doc, ang ating wini-wish ay taba siya kasi hindi na siya ooperahan. Maninigas lang yun doon, magkakaroon siya ng parang bukol sa gilid ng tiyan, pero yun na yun. Kasi kung bituka, mabubulok daw. Yun ang kailangan ng surgery. Ay, ewan. Pero medyo nakahinga na naman kami. Ito na naman tayo sa roller coaster ride ng January 2024 pa lang. Roller coaster ride na agad. Bahay na ako, alas 2 na, pasado. Gutom na gutom ako, nag-microwave lang ang tirang ulam tsaka tirang kanin. Wala nang time magluto. Ay. Galing pa ako ng gym, so talagang gutom na gutom ako. So nag-work na ako. Kailangan kumayod para may pangbayad sa vet. Anyway, napakain ko na sila, pero si Angelo kasi dinidivide ko yung food niya sa dalawa per kain para hindi mabigla yung tiyan niya. So mamaya uling 7, sakto yun, iinom siya ng gamot. Tapos i-walking ko siya one last time and then lilinisin ko yung sugat niya. Ay, pati ako sumasakit yung aking diverticulitis. Nararamdaman ko na stress kasi ako. Tulog ng mga babies. Sila din magwo-walking mamaya. Isang walking na lang, tapos bukas na uli ng umaga. So tapos na akong mag-work, di-dinner na ako, kanin. Kasi ito tirang ulam lang din. Ginisa ko lang, tapos merong mushroom tsaka orlean, meron din tong squid balls. Ay, nalinis ko na yung sugat ni Angelo, na walking ko na siya. Tapos na lahat ng responsibilidad ko sa kanila at nakapag-work na rin ako. Diyos ko, napaka-productive, ano. It's 8:30 ngayon pala ako mag-dinner. Silang lahat kanina pa. Tapos, yan, napainom ko na rin ng gamot. Lahat. Buti na lang meron akong mga tirang ulam. Kasi pag may tira kaming ulam, nilalagay ko sa ganito yung may takip to eh. Tapos yun. Huwag ko nga saan magluto. At mong gulay. Microwave ko lang. Si Mahal sa arena na. Sabi ko, mag-enjoy ka muna dyan. Minsan lang nandito ang Coldplay. So dito kami lahat matutulog sa baba. Pero si Angelo, i-isolate ko siya dun sa landing ng hagdan. Tapos tatakpan ko. Haharangan ko pala yung paakyat dun. Para hindi makaakyat ang mga to. Para lahat sila na monitor ko. Breakfast, Viga tocino, itlog, sinangag, tawag dito, at charang ubod, tapos may salad pa, yung dala pa to ni Mahal, and coffee. Nakauwi na si Mahal galing sa concert. Good morning nga pala. Tawag dito, dumating siya magsi 6 AM from concert. Hinatid siya nung kakilala niya sa terminal sa Cubao. Tapos yun,
Anyway, kain tayo. Unahin ko yung salad. Ang tagal na kasi nito. Dala pa niya ito nung galing siya sa work sa Manila. Yan, nandito kami sa Rizal. Diyan, Angelo. Ayaw mo lumabas? Ay! Ha? Takot ka? Hindi parang nanginginig. Natakot. Yan. Dito kami sa bahay. Diyan yung family ni Man. Halika na, Angelo. Dali, kaya mo yan. So, nililibot namin si Angelo dito sa bahay, sa Rizal. Yan, kasama yung family ni Man. So, para hindi natin alam kung hanggang kaya lang buhay. At least nakapunta na siya. Awal dyan. So, for this week, ito yung bago. Naglagay ng pader dito sa parking. Ito. Diba wala pa yan dati. Ayan, meron na. Tapos ito yung parking. Sesementohan na, oh. Tapos ito, sa amin pa to, may 50 square meters pa kami dyan. Pero hindi muna hindi muna tatambakan. Mas mababa daw yun. Yan. Kasi nga, ang design dito, Santorini, pababa-baba hanggang doon. Yun. Parang yun lang naman ang update. Tsaka po sa second floor, nag-uumpisa na ring pader. Ayan, nasa lake si Angelo. Sisig. Gluten tocino. Nakauwi na nga pala kami ng bahay. Hindi na ako nakapag-update sa inyo. After kumain, dumiretso na kami dito. Wala naman traffic. Wala pang siguro 40 minutes lang dito na kami. So, pahinga muna kasi today is a Sunday. Bukas work day na naman. Maya na lang.